naputol, oh. Ika naputol pa. Masarap po naputol pa. Ala, ano kaya yung lumalagitik na yun? Pabalik-balik yan ng mga boss. Good morning pala ng mga boss. YouTube channel, Boss Matic Motovlog. Pasok na ulit tayo sa ating trabaho ng mga boss. RS muli. Naputol na nga yung gauge ng ating speedometer na. May lumalagitik pa dun sa likod. Parang chain yun, no? Yung kadena natin ng mga boss. Parang sumasabit dun sa doon sa ating swing arm, yung kinakapitan ng gulong, no? O kailangan na siguro putulan yung chain, no, na kadena, at medyo nakalaylay ng bahagya, no? So sa darating na Sunday, no, papaputol natin yung kadena, at medyo mahaba na rin kasi at nakalawlaw yung kanyang chain. Andito nga pala tayo sa may Southern Heights at wala tayo sa bahay ng mga boss. Ahon muna tayo. Medyo mabangin dito, no? Kung mapapansin nyo, no? Mababa tapos paahon ulit. Kaya lang, no? Ang nakakainis dito, no? Yun. Yung matinding lubak na yan, no? Tapos konting ahon ulit na matarig. Hindi man lang umiyak yung ating makina, no? Suzuki Smash Legendary, napakalakas pa, no? Ang sabi ng iba, no, bakit hindi ko daw ibenta yung ating motor? So bakit ko naman siya ibebenta, no? Bakit ko naman siya ibebenta? Nagagamit ko pa, no? Isa pa, kung kukuha man ako ng isang bagong motor, no, bagong hobby ko, makakasama ko araw-araw sa ating trabaho, no, hindi ko rin ibebenta tong ating Suzuki Smash Legendary kasi parang ito yung aking naging guardian, no? Kahit ako'y lasing, ako'y nakakauwi pa. Tinuturi ko tong ating pangalawang kaibigan ng mga boss, ating motor, Suzuki Smash Legendary. Kahit ito ay 12 years na, malakas pa siya, no? Ang problema lang naman dito yung kanyang clearings, kasi nga naman yung mga mekaniko, no, na gumagawa nito, hindi ko maintindihan, no? Nawawala yung kanyang mga screw at nababasag yung kanyang clearings, kaya di na siya magamit na maayos. Ito yung mahabang ahon, mga boss. Binaba ko yung aking kanang paano kasi nga yung ating rear na gulong sa likod ay nag-i-skip. Kasi paano, mga boss, idagdag ko nga pala, no, nung nagpalit tayo ng hub dun sa ating pump at yung kanyang rim, ang nasunod, no, ang nasunod na yung mismong may-ari ng shop ang nasunod dun sa rim, hindi ako, no. Malaki kasi yung sukat ng rim, no, pang likod siya, hindi siya pang harap, at kumalaban siya dun sa likod at medyo mabigat yung kabig ng gulong sa harap, na kapag pag-ihinto ka, kumakabig siya kasi nga malapad yung kanyang rim. So papalitan ulit natin yan, no, by next week pag hindi na tayo masyadong busy. Dito pala muna tayo dadaan ng mga boss sa National Highway ng Carmona papuntang Binyang City, at kung saan tayo malapit nagtatrabaho, no. Kaya ayaw ko din naman dun sa kabilang kalsada, no, sa may San Pedro City.
sa may sakop ng Pasita Complex. Kasi nga naman yung mga tricycle driver doon, no? Liko muna bago lingon. Yung nakalingon na sila, no? Tapos paparting ka, magugulat ka na lang kasi nakaikot na sila at wala silang pakialam. So hindi naman tayo nagagalit ng mga boss. Madalas kasi yun ang gawain nila, no? Hindi naman talaga lahat ng tricycle driver ay ganun. Kamayan sa kanila, no, ay walang disiplina. Ayan ang aking speedometer, naputol na. Pero umiikot pa siya ng mga boss. Naikot pa rin talaga siya kahit putol na yung kanyang kamay, no? Yung kanyang daliri. Ang ingay ng aking flarings, no? Naririnig niyo ba yun mga boss? Sa flarings yung maingay, no? Hindi naman talaga siya sa makina. Kasi nga kulang-kulang na yung kanyang screw, no? Pero papalitan natin yan. Ay, ayos, nagulat ako. Okay, ride safe na lang sa inyo, no? Yung kanyang angkas, no, walang helmet. Tapos medyo kurbada pa yung kalsada ng mga boss. At doon pa kami sa may bandang tulay. Nakita nyo ba yun? So huwag naman tayo masyadong pagmabilis, no? Pag-alanganin yung kalsada. Para na rin yan sa pag-iingat ating lahat, no? Okay, labas na tayo ng National Highway ng Carmona. So, ride safe muli. Medyo nagulat talaga ako dun, no? Yung sa isang rider na hindi naman dahil sa mayabangan pa kayo, no? Hindi natin kailangan magmadali. Kung magmamadali ka, siguraduhin mong walang masyadong sasakyan o pwede mong kabanggaan sa harap kagaya nito, no? Medyo mabilis yung aking takbo kasi alam ko na walang masyadong sasakyan sa aking harapan. Yung make sure na wala kang babangga ang iba. Kung ma-accident ka man, no? Kasalanan mo na yung sa sarili mo kung hindi ka mag-iingat, hindi ba ba? Opya, inaabot tayo ng stoplight. Stop muna tayo ng mga boss. At medyo maaga pa naman, no? Siguro mga 5:30 pa lang ng umaga. Nakita nyo ba yun mga boss? Yung isang rider na yun, no? Tumawid sa kanan tapos babalik sa kaliwa bago dumiretso dun kasi nga naka stoplight tayo, no? Marami talagang gumagawa ng ganyang rider, no? So hindi ko masabi kung yun ay bawal o hindi. So nasa kanila na lang talaga yun, no? Nasa pag-iingat mo kung disgrasya ka o hindi. Tama po ba, di ba? Kung hindi ka mag-iingat, wala kang magdidisgrasya. Kaya sabi ko palagi, no? RS palagi o safe rides sa ating pagpasok sa ating trabaho araw-araw kung saan man tayo magpunta. Unahin pa rin natin yung ating kaligtasan, no? Lalo na sa kalsada kasi para sa ating lahat ito, no? Okay, tara na ulit.
Napakaganda ng sikat ng araw ng mga boss. Nakita nyo ba yan? Pulang pula si haring araw. Nung last few days nga pala, no? Kahapon ba yun? Inabutan pala tayong malakas na wala, no? Dito rin sa bahaging ito, no, mga boss. Kaya tayo nagmamadali na. Kasi late na tayo. Tapos basa pa tayo ng ulan. At nabasa yung ating uniform. Ang hirap magtrabaho, no? Pagbasa yung iyong t-shirt at wala kang baong damit. So muli mga boss, thank you for watching my video, no? Hindi ko pahabain ang ating video, no? At wala naman tayong masyadong views. Pero okay lang yun, no? Ang mahalaga tayo ay nalilibang sa ating ginagawa at wala tayong nararabyadong tao sa ating ginagawa, no? Dito sa ating YouTube channel, Boss Matic Motovlog. Ingat po tayo palagi, no? And God bless ating nanonood. So thank you for watching my video. Boss Matic Motovlog.